Hello, Mike. May buntag maigsoon. Nalipay ba mo nga ni Ana, sab ka mo ning kabuntagon? Andam na ba kita sa tagbo sa presensya sa atong buhi nga Dios? Amen. Ani kita karon aron magpasalamat sa kaayo sa atong Dios, no? Atong ilhon nga siya nga atong gialagaran Dios. Nga Dios nga labing gamhanan, buutan, no matinud-anon. Ning kabuntagon maison nagsayod ko nagkalahi-lahi ang mga kondisyon sa atong kasing-kasingan ni ari karon, no? Adunay nalipay, adunay naguol, adunay nabalaka, no adunay nagduha-duha. But kini maigsuon dili nato himuon nga i-focus nato ato ang mga kaugalingon sa problema kundi i-focus kita sa Dios. Kay mo kana atong tinguha nganong naakita karon ning kabuntagon. Amen ba? Ha? Amen. Atong tinguhaon nga mo gawas kita ning dapit nga mapuno no ma-recharge kita sama sa usa ka battery nga nalubat sa presensya sa atong buhi nga Dios. Udi nato kawangon kay maigsoon kini kahigayunan iyang gihatag. Buhi pa kita no gitagaan og kusog. Do na may atay ginapamati bit pero makaya ra. Busak it grab nato ni nga opportunity to worship, to glorify our Maker, and to exalt His holy name. Ug ning kabuntagin agig pagsugod ako kamong giawhag sa pagpanindog. Ug mahimo no katong mga nasa ulahi, burdaghan kay bakante di sa tubangan, no? Mag-move forward on kita. No? Kay ang katong nasa una tumauna makadawat sa panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Sa inyong matangan maigsuon, magaduol kita sa atong buhi nga Dios, buhi ug balaan nga Dios. Diyos nga way kasaway, Diyos nga putli, Diyos nga matarong. O kita nga magaduol ka na diha kaniya. Nasayod kita maigsuon, daghan tag mga kapakyasan, no sa matag adlaw, gikag Lunes hantod Sabado, hantod karon maigsuon. Nasayod kita nga dili perfect ang atong paglakaw sa landong sa grasya sa atong buhi nga Dios. But nagaingon iyang pulong in 1 John 1:9, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us and to purify us from all unrighteousness. Mo kana ka matinud-anon atong buhi nga Dios. Promise niya kina maigsuon nga dapat nato kuptan. Apadili sab nato mahimo ng ticket nga nung kanunay kita magabuhat og dili maayo. Kay tungod nakapasubo sab kita diha sa Dios ng atong gihigugma. Amen ba? Once again akong giingon sa katingon ko na atong andaman atong mga kaugalingon. Kaya dili kini basta-basta atong bulhaton ni kabuntagon maigsuon. Dili basta-basta sab ang Dios nga ato ang giduulan. Tungod siya dako og gamhanan nga Dios. Siya ang gamhanang magbubuhat. Siya ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. Siya ang tag-iya sa tanan nga butang atong gikinahanglan bisan sa atong mga gininhawa. Usa i-offer nato kini tanan maigsuon. Sama sa ingon sa Romans 12 verse 1. Nga atong i-offer atong mga kaugalingon. Atong mga kaugalingon maigsuon. Dili ang wala giingon dito ang atong mga awit, atong mga talento, atong mga oras, atong mga bahandi. Kung diingon ang atong kaugalingon ang atong i-offer una ngadto kaniya. Nga mahimo kini kahimutan sa Dios Amahan. Ug diha lamang maigsuon kung isurrender nato atong kaugalingon ning kabuntagon ug mangayo tagpasaylo. Hallelujah, Father God. Make me a vessel of your honor, O God. Kang magapuno ka na ako sa iyong presensya. Sa iyong pagkabalaan, O Diyos. Hallelujah. And thank you, God, for the forgiveness of our sins. Thank you, Jesus. Our great mediator, our great intercessor. In your name, O Lord Jesus, thank you. Hallelujah, hallelujah. Mga igsoon, uban ni ako diri sa pagpamalandong, nabasahon nato kini sa Salmo in Psalm 37. Psalm 37 verse 1 to 9. Atong basahon kini diri ko magbasa sa Good News Bible na in IV diha sa ato ang screen. Giingon, don't be worried on account of the wicked.
Don't be jealous of those who do wrong. They will soon disappear like grass that dries up. They will die like plants that wither. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Seek your happiness in the Lord and will give you your heart's desire. Give yourself to the Lord, trust in Him, and He will help you. He will make your righteousness shine like the noonday sun. Be patient and wait for the Lord to act. Don't be worried about those who prosper or those who succeed in their evil plans. Don't give up in your worry or anger. It only leads to trouble. Those who trust in the Lord will possess the land, but the wicked will be driven out. This is the word of the Lord. Now, Psalm 37, the whole chapter serves as a guide for living righteously. David here advised against worrying about or envying the temporary success of the wicked. Maupod ba ya ang mga maison kung atong hunahunahon kasi ang kasagarang bation, no? Ilabi na ni adtong nakasinati pag-ayog kalisod, no? Masinag yun sila. Bisag unsa ka paningkamot maura gihapon. Feeling nila pagkaitan sila ng tadhana or in other words, sa laing pagkasulti, hikawan sila sa kapalaran. Sama na lang sa panghitabo karon maisunod tungod sa kagubot sa laing nasod o bisan sa nahitabong korupsyon sa atong nasod. Nakapasamot ka sa kalisod sa katawhan. Ilabi na gyud katong mga end users, mga igsuon, sama ka nako. Og kana mga igsuon kini panghitabo karon na nakahatag og kahigayunan sa mga dato nga mga negosyante na maka-take advantage sa panghitabo. Apan kita mga igsuon, no, gidasig kita sa pulong karon. Kita nga mga Kristohanon, we are advised not to worry, but to trust God instead. Amen? For God whom we are serving is ultimately reliable. He's trustworthy. Kasaligan siya maigsuon nga Diyos nga atong gialagaran. Busa wala kitay angay kabalakan. Inay nga mabalakatan, no, we are called to serve, no? Kanang maningkamot kita sa pag-alagad kaniya. At i-grab na tong opportunity na ay kahigayunan sa pag-alagad bisabisan asa nga paagi maigsuon. Daghan mga ministry nga gipiyal sa atong simbahan, maigsuon i-grab na tong opportunity maging kabahin kita sa mga buluhaton. Ang giingon diri, no, ang pagtuo kung dili yunubanan sa action nga ula kani patay ka na maigsuon. Busag iawhag kita nga magmatinud-anon sa atong panahon karon. Mag-focus kita sa Ginoong Hesus, no? Ihatag na to ang the best nga pag-alagad, pag-serbisyo nga to kaniya, nga ma-reciprocate na to ang iyang sakripisyo, ang iyang gihimo, mga igsuon nga sakripisyo, pag-anto sa cross, makita. Sa dili man nato mabayran ang iyang gibuhat, but sa ang aning paagi, labi na gyud sa atong gibuhat karon, ning kabuntagon magsuon din nato kawangon ang kahigayunan. Pasalamatan nato ang Dios. Amen? Ato siyang daygon, no? Ang atong goal nga nung niari kita, ang Ginoo. Amen? Wagwa na ilain pa. Ado naman kita gikinahanglan nakita ka na sa Dios. But iingon sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, no, dili lang isa tanan nga kikinahanglan if it is according to His will. Ihatag, i-grant gayud sa Dios ang tanan mga igsuon. Ug ang ginaingon niya diha sa Matthew 6:25 nga do not worry, no, di taga-angay magbalaka. Kaya ang Dios tinuray sa kaingon ko na kasaligan siya tungod siya ang Dios nga matinud-anon, siya nga Dios nga matinabangon, siya nga Dios nga buutan. Amen? Makasalig ba ta mga igsuon? Nakita sa Dios atong mga tagusang kasing-kasing kabuntagon. Busa ihatag na to ang the best kaniya without reservation. No, magpapuno kita kung aduna may vacuum sa atong heart, magpapuno kita ang presensya lamang ni Ginoong Hesus. Ug ang tabang sa balang espiritu maka-ignite sa atong mga feelings, mga igsuon nga makaday kita, maka-focus kita diha kaniya mo. Hallelujah, thank you so much, O God. Ning kabuntagon, O Diyos, ania kami uban ang pagpaubos, O Diyos, among ginatuuhan, O God, ikaw nga among magbubuhat nakakita sa among kahimtang karon. Father God, we want to worship you. We desire to worship you, Father God. Tungod angayan kaning tanan. Amo kang simbahon tungod
kung kinsa ka, O God, ug unsang imong gibuhat sa among mga kinabuhi, O Diyos. Ug salamat sa kanunay, Lord, sa kaluwasan nga among naangkon, O God, nga among ginasaulog kanunay, O God. Kaya aron dili namo kini makalimtan, O Diyos. Ug salamat, O God, sa imong kaayo, sa imong grasya, sa imong kamatinud-anon nga way puas, Ginoo, nga imong gihatag gipasinati kanamo, O God. Thank you, Father God, even sa imong love, Ginoo. Ug ning kabuntagon, O Diyos, amo kang daygon, O God. Amo kang simbahon, O Diyos. Kaya nasayod kami, nga diha lamang kami mo makablagan ang kalinaw. Diha lamang kami mo makaplagan, O God, ang kalipay, O Diyos. Diha kanimo, O God. O Lord, salamat, O God. Salamat sa kanunay sa paghatag nimo kanamog kadasig. Salamat kanunay sa paghatag nimo kanamog kusog, Ginoo, nga asarang namo magamit. Nga amo kang makalagaran, nga amo kang masimba, Ginoo. Ug ning dapit, O Father God, we pray, ikaw maglukop sa matag corner ani nga dapit, O God, sa imong presensya. Holy Spirit, invite your holy presence to dwell in our midst, to touch every heart of your people, O God. Send us the fire, Lord, the fire of worshiping you, God, at the fire of serving you. Hallelujah. With a grateful heart, Lord, magaduol kami diya kanim. Amo kang daygon simbahon, O God. Holy Jesus, be the center of this gathering. Ug ikaw mong ituboy ni kabuntagon. You are the heart of worship, Lord Jesus. Lord, accept our praise. Accept our worship, O God. Mo lamang kini, Lord, among maibalo sa imong sakripisyo sa krus, sa imong pagluwas ka namo, O God. Lord, salamat, Lord God, nga kung nanoy mo kami pahinumduman, O God. Sunday after Sunday, O God, nga makadungog ka sa kami sa imong pulong, O Diyos. Nakahatag ka na mo giya, O Lord God, sa among paglakaw. Ilalom ni landong sa kalibutan, O God. Thank you so much, Lord. Hallelujah.
For in perfect faithfulness, you have done wonderful things, things planned long ago. Wa patamay. Dagko ang mga gagmay butang. He is our great creator, our Elohim, our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you, Lord. Worship you. Holy and majestic God, the Lord of hosts. Worship you, oh Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness, my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Amen. Hallelujah, oh God. Oh, we bow down at your lordship, Lord. Into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship the reason I live is to worship you.
reaching your heart, Lord. Hallelujah. I found the joy of reaching your heart. Yes, Father God, and my will becomes enthralled in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. Yes, Lord God. Lord, come on, church, atong simbahon atong buhay nga Diyos. Angayan siya nga daygon. Angayan siya nga simbahon. Tungod siyang tagiya sa tanan. Makagagahom siya nga Diyos. Amen. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Amen, oh God. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Yes, oh God. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Yes, you're worthy of God. Yes, Lord Jesus, you're the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. worship our living God. Almighty, where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy. Holy, are you Lord God Almighty? Where is the Lamb?
us the beginning and the end. You are the Alpha and Omega, our living God, our wonderful Counselor, the Prince of Peace. Amen. What is the love? What is the love? Hallelujah. We worship your living God. We exalt your holy name. Oh Lord Jesus, you're the Lamb of God who takes away the sins of the world. We praise you, God. You are the way, the truth, and the life. You are the great I am. You are the door of hope, the light of the world, the bread of life, the living word. Oh, we worship you, we honor you, and we give you the highest praise, oh Lord. You are wonderful, you are magnificent, you are holy God. Thank you, Lord Jesus, our loving and pitying God. Maluluyon ka nga Diyos, matarong ka nga Diyos, wa kay ikasaway. You are holy and blameless God. Thank you, Jesus. Thank you for the blood that cleanses, Lord, the blood that forgives, the blood that restores, God. Thank you for saving us, Lord, though we don't deserve your mercy. Papa, nagpasalamat kami, O Diyos. Ikaw ang Diyos na una na higugma ka namo. Ikaw ang Diyos na nagpili ka namo, gikan pa sa sinugdanan. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. You are the chief shepherd of our soul. Hallelujah, God. Sama sa gingaw ni King David in Psalm 23 verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Thank you, Jesus. You are a provider. You are a helper. Our loving Savior. Nasayon kami, O Diyos, hindi kami takos sa imong kaluyog, grasya. Apan ikaw nagpili ka na mo, naghatag ka na mo kaluwasan. And for that, Lord, we are so grateful, O God, of having you, our God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. And you deserve our praise and worship, O Lord God, because you are holy. Holy. Praise you, God. You're worthy. You are worthy, O God. Thank you, Lord. And we give you back all the glory and praises, thanksgiving, adoration to you alone, our living God. In the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Makahimo na kita sa pagpanglingkod. And right now, among i-acknowledge katong first timer, no? Isa tong first time. Nakig-fellowship ning napita, doon na ba?
Bisa akong tuo nga bahin. Palihog daw ipatasin yung kamot. Hanap-hanap ba? Sa tunga. Bisa na. Praise the Lord. Praise God. O Brad. O dire sa wala, no? Brad, palihog. Ang kang giimbita di sa tubangan. Aron among i-welcome lamang. Gumaiso na itong iparamdam, no? Ipadama na to ang gugma ni Kristo sa atong visitor this morning. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my Pabilin, Brad, no? Mga igso na magpalihog, magtindog, atong i-pray ang atong visitor na din kabuntagon, atong i-stretch sa atong right hand, ato silang isyang iampo, i-declare na tong blessing ato kaniya. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa kakalag imong gidala ning dapit, o God. Salamat sa imong paggiya kaniya, na uban ning dapit. Salamat sa kasing-kasing, nga ni sanong sa imbitasyon, kung kisa may nag-invite kaniya, o Father God. Salamat, Lord, and right now, Lord, among i-declare, O God, ang imong pagkamatarong, pagkamaayo sa iyang kinabuhi, O God. Imong blessing, Lord, nga padayon ka, Lord, magkiguban ka niya, ikan karon o hantod sa hangtod kung asa kutob ang iyang kinabuhi, O God. We pray ikaw mag-amping ka niya, magtubag sa iyang mga panginahanglanon, O Diyos, kung nag-eskwela man siya, O God. We pray sa imong guidance, Lord, and in Father God, sa imong pag-preserve, Lord, sa iyang kinabuhi, O God. Nga siya, Lord, maglakaw ni kalibutan na, Lord, ilawom sa landong sa imong grasya, O God. Nga tagay siya kasing-kasing nga kanunay masinugtanon, kasing-kasing nga kanunay mutahod diha kanimo, O God, ug sa iyang ginikanan, O God. Ug salamat, Lord, ang may declare ang blessing, O God, may panlawas kanunay protection, O God. O God, ang yung pag-uban kaniya, ibig sa ang pag-eskwela, kung nag-eskwela man siya, O God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Kita na sa mga isuon, ako kamong giawag sa pagpanindog, magpabiling magnindog, o awito na to, kini malipayo ng Kristohan. Hallelujah. Kay saya maging Kristiyano, o kay saya. O kay saya maging Kristiyano, o kay saya. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, at pati Linggo, o kay saya maging Kristiyano, o kay saya. Malipayo na Kristohanon. Ang Kristohanon, malipayo. Malipayo ng Kristohanon, malipayo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, o Domingo, malipayo ng Kristohanon, malipayo. Ng Kristohanon, malipayo. Malipayo ng Kristohanon, malipayo. Kada Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, o Domingo, malipayo ng Kristohanon, malipayo. Kada Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, o Domingo, malipayo ng Kristohanon, malipayo. 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 Amen. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Tinod ba maison malipayon ng Kristohanon? Bisan nagwalag too ang problema. Amen. Tungod ang Dios kanunay naguban ka nato. Diya kanina kanunay kadaugan. Ug karon atong ihatag ang microphone sa ato ang
Ulay-lain sa atong speaker, no? Ulay-lain atong resident pastor, aron senior pastor, Pastor Floro, para sa mensahe. So, may buntag sa tanan. Good morning. Bless the Lord. Salamat, daghan taron, no? Okay, makmak nakaabot na, no? Kabalik from Manila. Nagkusog raman. Okay. Salamat sa atong attendance and also sa mga dati visitors lang karon is murag nakita ko permanent na sila simba, no? Like sister, no? From Sandawa, parang pamilya na nato, no? Every Sunday, pag-iya sa kauban nato. Okay? Nakoy short na announcement. Ang ato ang tawag ani, yearly or annual nato na tawag ani sa financial statement nato para sa church and also sa SEC natong i-process pa karon sa private auditor. So nanatay gibutan nato diha sa bulletin board ato ang whole year 2025 nga ato ang tithes and offering nga nakita da or gastuhan nato sa simbahan. Na diha kung namoy time tanawan ninyo kaya na diha ang ato ang financial report. Pirmado na sa atong treasurer, Sister Basing, and also sa atong church auditor nga si Brother June. No? So nadiha sa bulletin board, duha na sa kapapil. Medyo taas na ang usa kay gisumpay man lang na siya. Tomorrow, gahapon dito ko sa ato ang nag-process para sa atong FS and GIS. Sarado gahapon. So tomorrow, akong ibalik dito ang papers para siguro before ang deadline sa April 15 ba sa BIR, dai? Makuha na nato ang ato ang annual na report sa SEC nato. So mamana yearly man na magreporta kay ang simbahan mahimong updated. Kay kung dili ma-disclose ning simbahan na within 5 years. Kung dili ta ka-update sa ato ang financial na report every year and also sa general information sheet o atong mga leadership sa church hindi na ma-update is muna usa ka ground nga ma-dissolve ang simbahan o kuhaon sa gobyerno. So sayang kayo ato ang pag-ugmad ani nga church. So once again, nadiha ang ato ang financial report sa tibuok tuig 2025. Okay? Now, ang activity nato last week, after sa itong service sa Sunday, ang Join Youth Fellowship, nagtigom sila diri, kung ilang pastor ninyo, mga ilang speaker ani siguro, may siya may nagwali. Okay, sige yun, no? Join nila ang ato ang outreach sa Katipunan. Ninyo. Okay. Okay. Nabantayan ako sila, grouping sila. Walay picture, no? Nag-group sila, nag-prayer sila. Okay, pagkahapon siguro ni, o gabi na ba ni, ang Couples Fellowship, dito ni sa residence lang Randy and Bing. Maragya po ni mga dagwaya, no? So, mga mag-asawa niya, labi na itong mga young couples, no? Pare-pareha nila edad god, oh. Kay
Happy gini ilahang life ba, married life nila. Wa na gini away-away ba, no? Rodin, mahigay ka niya ito, no? No, Joel, no? Labi na narandi. So, ni sa makatabang na to sa itong relationship sa mag-asawa. Mo-appeal mo aning couples ministry kay kapantay mo nga nindot ay inyong lakaw sa inyong kaminyoon. Kung namoy time aning couples time o couples fellowship. O, may susud ani o. Ay mo kiikog sa kusay dalhon. Ano charge mo na nila na, ano? Kaya mo na nila pa. Pero mudaghan na mo, magkanya-kanya siguro mo, no? So, attend mo. Katabang gininyo sa iyong relationship. Mawain yung stress. Mainlam mo permis yung bana o asawa. Marinyod mo sa word sa Ginoo. Matestimony pa nila, siyempre na sila yung mga testimonies. Mag-encourage nyo ang inyong kaminyoon. Heart pagod sila, Koreano naman ito ni. Okay? Okay, itong practice Friday, prayer meeting, sa Inday galid na to. Salamat sa Inday. Okay, ang musicians. Okay, sa prayer nindot among prayer meeting, kay ilan sila na-assign. Upat ka nag-pray, no? So, hinay-hinay, makat-on yun kay kamo na sa gawas. Sometime, bitahon mo birthday, bitahon mo doon na occasion, makit-ang gani mo nga, naibawaan mo nga, born again, kamo gipampuon. Di ba? Tinood? Gawas og nay kaabag na apil kay mamong ito'y tawagon. Pero wala. Ay, si sister, tagalibing word, So, pinagian niya itong permitting ma-practice ta, no? Maanad ta mag-pray nga daghang tao. So, ninut ka mong prayer meeting, Mr. Wing, no? Pray, no? Wow, tasandi, Then Saturday, gahapon, mission, pako daw niya sila, Brother Arman sa Edna. Pa ba din yung payaga, para gininin niyo, no? Last year pa mo kita, no? Okay. Okay. Nagdagko na good sila, So, pwede na ibitahon ninyo. Okay. Of course, sa ilahang pangmerinda. Then, gahapon, sa kami og alas 4, kumana sila sa practice, then, hayag-hayag pa may nahuman sa mga prayer meeting. Yang mga core, yung mga leaders ni Sister Lita. Okay. So Leo, the Gloria, o glory to God alone. Pagpaka nato si Lord. Manindog tang tanan, nag-respect sa word sa Ginoo. But before that, let us pray. Thank you so much, Lord, this morning sa mong presence. Salamat, Ginoo, sa makaigsuunan nga lagyo man, duol man. Salamat sa ilahang pag-anhi. Side be, Lord, nga ning panahon na karon sa panahon. Nag-auhag so ka, Lord, nga manuol minimo, Ginoo. Ug salamat sa response, Lord. Ni ami, Lord, ni simba, mo simba minimo, Ginoo. Ug kami usab mamati sa imong mga pulong, uga. So Lord, bless imong servant sa pagdala nimong mensahe. Ayon tugot mo labay kining kawang lamang, Lord. Salamat, even yours, Lord, sa makatawhan pauli ami unya na dunay kabusganan sa mga kasing-kasing Ginoo. Thank you so much. Your glory
Ang thanksgiving belongs to you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Manglingkod ng tama kaigsuunan. Elaborate lang nato ang teksto nato karon. The title of the sermon this morning is Determine Your Center of Gravity. Determinaha o tinua ang imong sentro sa kabugat. Ikatulo nga mensahe nga mo nakuha sa mong seminar o sa mong conference sa dito mita sa Cebu last month. No? Next month, ang assignment ni Brother Arman nga mo preach. So siya ang mutiwas sa ikopat nga sermon nga naguluhan to og finish well. Tiwasa nga maayo. So kini, ang sermon ani ang pastoraan, ang wife ni Pastor Edmond, but sa akong gistadyuhan ni, daghang pang gi-reveal sa Ginoo, gitagang kong insight pa, nga damuro pang masabtan nato ang mensahe. Labi na kay ang speaker, murag di kay nako masabtan ng iyahang in English. Kay Singaporean man, no? Murag walay R ba, no? Magliso sila glito kung nay R, pero kung imo jud paminaw masabtan man. Okay. So, ang text na iyang gigamit is Judges chapter 6 to 7. Ang introduction na ingon siya, when our world caves in, what do we do? Kung makulaps ang atong mundo o kalibutan, unsa may atong buhaton? Timing sa ni sa panghitabo karon, di ba? Prophetic sa itong mensahiya, kay after sa ilang sa mong conference, gagira. Di ba? Magulang. Until now, gagira ang Iran, US, and Israel karon. So, sa ni kasayin ang kalibutan, paguba na gid, no? Pagunob gini siya. So, what shall we do? Sa may atong buhaton kung ingon ani ang sitwasyon sa atong kalibutan karon makaigsunan. Mao nay sentro sa mensahe sa gititulang determine your center of gravity. Now, aron masabtan akong gistadyuhag pag-ayo, unsay background or text or context sa time ni Gideon. A time or the situation during the time of Gideon. Number one, atong makita diha sa whole story, a time of spiritual decline. Panahon ni nga nag-decline, nag-backslide ang mga Israelites. During Gideon's time, many Israelites had turned away from the Lord and began worshiping idols such as Baal and Asherah. Kita na sa chapter 6, verses 27 to 28. So ang mga Israelites ani wala na sa Ginoo. Gisimba naglaing Diyos-Diyosan, si Baal o si Asherah. Kung ipasabot unya, kinsa na sila. Number 2, a time of foreign oppression. Tungod kay nilayo sila sa Ginoo, nabihag o napildi sila, ni-under sila sa ubang nasod. The main enemies during Gideon's time were the Midianites, along with the Amalekites, and other eastern tribes. So, mo na nag-conquer nila, mo na nag-oppress nila. Chapter 6, verse 3. These groups repeatedly invaded Israel and destroyed crops, stole livestock, left the land devastated. Gibiyaan ng yutaan na devastated na. No? Gubob na kayo ang yuta nila. The oppression lasted 7 years, making Israel extremely poor. Pobre na kaayo ang Israel. Ano man sila? Gikawat ang ilang mga hayop, ilang mga tanom. Then, number 3, a time of fear and insecurity. So, muna ni magian og bagyo, magian og gira, may insecure kita. Because of the constant raids, many Israelites hid in caves, nanago sa langob, mountains,
and strongholds. Dito na lang namuyo, nanago sa kabukiran, nagbuhat sila og mga langob, dito na lang namuyo. Kaya na, may Midianites nagsigi og panulong nila. Even Gideon was tracing wheat in a winepress to hide it from the Midianites. Bisan si Gideon, nagaling siya sa kanang wheat, kanang harina, trigo, nagtago kay hadlok man kawaton, kuwaon sa taga-Midians. This shows that the people were living in fear and survival mood. So karon ni ani survival mood nga kalisod ron magmahal og pag-ayo. Ugma o Martes ang atong gasolina krudo mo saka na sa og 20 pesos ang krudo na kapig Gs ang gasolina. So karon 86 mas uban, di ba, ang krudo? Next week, o sa Martes, 86 times plus 20. Pila? 106. So, ang gasolina siguro nas mga 90 plus. Mas mahal kayo ang krudo. So, niyata survival mode. Makasurvive na hala ang ato karon nga pamaagi. Makasurvive ta ni krisis karong panahon. So, sama sa sitwasyon nila ni Gideon. Salamat ng taron. Ako ganing i-compare sa time sa pandemic o karon, mas arang-arang pa ni kaysa pandemic. Diba? Kumatay mo? Makatrabaho pa man ta. Ang pandemic, lockdown man. Masakit pa ka. Adlo-adlaw dahang kamatay sa atua. Nakakita mga kaigsuunan, naiguan to mga kaigsuunan. So karon salamat nga ginagaan patas Ginoo, gisustinar tas Ginoo, ginagaan patag kusog mga kaigsuunan. Now, sa maong senaryo mag-isun, makita itong 4 principles for spiritual victory. Una, the faith that believes. Ang pagtuo nga mituo. Una, God sent a prophet. Atong observation number 1, God sent a prophet. In verse 7, when the Israelites cried to the Lord because of Midian, He sent them a prophet who said, "This is what the Lord, the God of Israel says, I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery." So every time na mag-iunan ang sitwasyon sa Israel, doon nag-raise up nga prophet pag-comfort nila. Kadua, God raised a deliverer. Nag-raise up ang Ginoo deliverer. Walain si Gideon. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Sa ubang translation, mighty valor. Isog na warrior. Pero talawan ba yan si Gideon? Naisog na siya sa dihang tigaan sa power sa Ginoo. Kaduhang observation, the faith that obeys. Gideon was afraid. Ay, talawan man sa sinugdanan. So Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. But because he was afraid of his family and the men of the town, he did it at night rather than in the daytime. Sa sugos Ginoo maghimo kagalaran, gibuhat niya gabi kahadlok sa mga tao. Gideon broke the vicious cycle through obedience. Giguba ni Gideon kanang malupigon mabagis nga cycle o siklo pinaagi sa pagkamasulundon. Lisod katong panahon na ang mga Israelites nasimba na ni Baal, Asera, wala sila spiritual nga klaro makaigsuunan. Ug si Gideon mo igipilis Ginoo. So naasay kahadlok pero
iya ning giguba makaigsoon, iya kining giglupig kining sistema karon na puro na kahadlok, puro na dili na Ginoo sa Israel ang ilang gialagaran. Pinaagi sa pag-obey niya makaigsuunan. Number 3, the faith that aligns. Kini maka-relate na ani makaigsuunan. God's baffling strategy. Ang estrategiya sa Ginoo nga murag confusion ba ko? Murag makalibog sa Cebuano makaigsuunan. Tanaw paagi sa Ginoo. 32,000 ang itapok ni Gideon. Pero ingon na Ginoo, daghan ra kay mo. So ni-withdraw ang 22,000. So pila na bilin? 10,000. Ningon sa Ginoo, daghan gihapon mo. So, gites sa Ginoo. Ang mga tao, kinsa to yang pilion nga makuyog ni Gideon. So, magpili si Lord og 300 men. Paano? Dinhi makita God's brilliant strategy. Ang bright nga Ginoo, ang maayong paagi, mao ni. Sa time nga nagpaduong sila sa gira, 10,000 ha? Siyempre, uhaw mo na. Uhaw mo na. So, pag-abot sa sapa, din na ang Ginoo magpili, kinsa to'y angayan nga iapil sa Spartan. Di ba? Naisalidag Spartan. So, karon, di ka makita nga wise ang Ginoo, pamaagis Ginoo, kinsa gitong deserving mahimong kauban ni Gideon. Ano? Pag inom nilang tubig, ang kadaghanan, warag iro. Tungod sa kauhaw, muhapa na lang, muluhod na lang, o mulala na lang sa tubig. Di ba? So, siyempre, uhaw God. Pero ang uban, iyan yung gisapwang ang tubig niya, iyan yung giinom. Action, no? Ug naingon ang Ginoo, lain na, kanang nilala murag iro, ayaw pa kuyuga. Pero katong nagkuwas kamot nga ni inom, mao'y dalha. So diha na raise up ang 300 men. Di ba? Nakuha na ito ang makaigsuunan. Why? Mo na yung minsay and lessons, ani. Number 1, God looks for alert and disciplined people. Di ba? Nga nung nag-inom sila, disiplinado na yung mga tawhana. Alerto gihapon. Nag-inom sila tubig, pero ang mata, gatanaw sa palibot. Samantalang uban nila, lang, duko ng ulo, wa na siya nakita, ang iyang focus, kauhaw, tubig ra. So tanawa to, ako nagkipakita ganina. So lesson, God uses people who are spiritually alert and disciplined. So Christians, disiplinado ta aning sitwasyon na. God often chooses the few, not the many. Sagarang pili os Ginoo gamay gyud. Bisan sa salvation, daghang gitawag, tutereng maluwas. Lesson, God's work does not depend on numbers, but on faithful people. Kini 300 men nakita din ni nga sila mga matinud-anon nga mga tao, loyal kay Gideon. Number 3, God's power is revealed. Kita diya nga ang tawag gigahimuan. The victory clearly belong to God, not to human ability. Kung ang 32,000 pa wa pilii, kumudaog to sila, glory to me. Daghan man sila, kaya man nila. Bisag katong almost 22,000, 10,000.
Pero 300 lamang sila na-glorify ang Ginoo. Nakita na to ni. Kung basahan nyo ng whole chapter 6, 7 to 8, nindot kayo ng istoryaha mga kaigsunan, giunsa nila paglupig. And for God tests before He uses. Lesson, God sometimes allow tests to prepare and identify those He will use. Nagitesting sa Ginoo kung deserving ta, ang ayan bata niyang gamiton mga kaigsunan. Ha? Ang 300 men, multi-testing nila nga nag-inom sila with alertness gihapon. And 5, God wants the glory. Ang chapter 7 verse 2, the Lord said to Gideon, "You have too many men for me to deliver Midian into their hands, in order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her." So mo na rason nga nung 300 ra, aron di mag-boast ang Israel, di manghambog makaigsuunan. So dini nakita nato ang himaya gyud sa Ginoo. Isaiah 42 verse 8, God will not give His glory to another. Di niya ihatag ang himaya niya sa lain. So mo ni lessons sa chapter 7, 1 to 6, nga no tong senaryo, nga gikas 32 na 22 nahimong 10 hangtod nahimong 300 men lamang. Hallelujah. Now, number 4, the faith that perseveres. Ang pagtuo nga milahutay. Crossing and cross bridges. Ang verse 9, chapter 7, during that night, the Lord said to Gideon, "Get up, go down against the camp, because I am going to give it into your hands." Si Gideon, uban sa 300 niya nga tao, nilatas sa wa pa malatas ng mga tulay. May tulay magwala, ni-cross sila sa uncross. Tungwa pa nila magi, nanulong sila, niglabang nila kung kasapaan makaigsuunan. Mo ni nagpakita ng pagtuong tinuod, mulahutay, mo persevere, amen? Mulahutay ka, mo action ka, mong tunay ang imong pagtuo makaigsuunan. So sama kanila, gilatas nila katong mga kasapaan padung sa Midian makaigsuunan. Ikaduha ito makita ni consecration before conquest. Before sila nanulong si Gideon tagaan sa Ginoong vision, giingnan sa Ginoo nga paghimog halaran diha. When Gideon heard the dream or damgo niya and its interpretation, he worshiped God. Anang gabi una, nag-dream siya. Nga mudaogin sila. Ug unsay reaction, he worshiped God. Gi-prepare niya iyang sarili. I-consecrate niya iyang kaugalingon tubangan sa Ginoo. Ug mo ni, the story of two altars. Una, the altar of consecration. Ang altar sa pagbalaan o pagdidikar. So Gideon built an altar to the Lord. There and called it, "The Lord is Peace." To this day, it stands in opera of the Abiezrites. Kining word ni, "The Lord is Peace." Diya gikuha ang Jehovah Shalom. Ang greeting sa Israel until now, Shalom. Diba? Mga Christians, Shalom, peace, peace. Dito ni sa time ni Gideon gikuha, nga giingnan dito ang dapita nga ang Ginoo sa kalinaw. Altar sa kalinaw. O dinhi iyang gi-consecrate ang iyang kaugalingon
mga kaigsuunan. Now, si Pastora Ann, nasa word niya ngayon sa consecration is the act of being set apart from God's divine purposes. Through it, we align ourselves with His higher calling and offer our lives to His will. Consecration is surrendering ourselves fully to God so that He can use us for His purposes. In Romans 12:1, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ano yung altar of consecration nga i-present na to atong sarili nga to sa Ginoo, holy, balaan, atubangan sa Ginoo. Mo ni si Gideon naghimo first unang altar of consecration. Lugar sa pagsimba, lugar nga yang ihalad yang kaugalingon, tubangan sa Ginoo. Now, ikaduha, the altar of renunciation. Altar sa kanang pagsalikway. Ikaduhang altar niyang ibuhat, gingnan sa Ginoo. Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height, using the wood of Asherah pole that you cut down over the second bull as a burnt offerings. In the morning, when the men of the town got up, there was Baal's altar, demolished with the Asherah pole beside it cut down, and the second bull sacrificed on the newly built altar. So katong halaran ni Baal o ni Asera giguba, gidemoles ni Gideon. Kay gahimo siya pag-ong altar, gitawag altar of renunciation. Pagsalikway sa Diyos-Diyosan sa Israel. Gingon ko ganina sa atong intro nga ang sitwasyon sa Israel, nagsimba na sila sa mga idols. Like Baal o si Asera. Kinsa man ni si Baal. Diyos ni siya, God of a storm, God of rain and crops. Mo na ilang halaran, hasta bata, sunugon, aron mo ulan, maghatag ulan og harvest. O kinipod si Asera, a mother goddess for fertility. Kining maong Diyosang sa Asera, itapad ginang Baal na ay naong ni Baal nga dunay sungay murag iro og naong nga diha ihalad ang mga bata sa una sunugon pa og diyas tapad si Asera na-influence ang Israel tungod kay nalayo man sila sa Ginoo. But si Lord nagsugo kang Gideon i-demolish na. Oh, sa verse Judges 25:7, Gideon breaks down the altars to Baal and Asherah at night with his servants. Gidemolish. Munay makita nato dinhi makaigsuunan. So, ang sa application ani, kinahanglan i-renounce nato, isalikway nato ang the past natong kinabuhi. Ang dili maayo natong kinabuhi. Ug atong ingnon goodbye. I-goodbye na nato atong mga sins, atong mga bondages, atong limpyuhan ang kasalanan. Now, i-renounce nato atong idols sa atong kinabuhi. Upamati, mo na'y idols in our lives today. Mo na'y mga Diyos-Diyosan sa atong panahon karon. Number 1, money and materialism. When people trust wealth or possessions more than God, money becomes an idol. Hello? The Bible warns about loving money in 1 Timothy 6:10. Samahan, ngayon diha. The love of money is the root of all kinds of evil. Dili sayop ang kwarta, makatabang na to na, mabuhi ta. Pero the love of money, kay Ginoo na nimo na. Diyos na nimo na. Karon sa atong kalisod, diha na masukod kung
nahimo bang Ginoo ang kwarta o ang Ginoo ang tinuod? Daghan nagpahimulos karon sa kalisod. Di ba? Kay gusto pag yun makakwarta mo ng, hala. Daghang giimbestigahan atong naging semana kay nag-una-una og baligya og mahal. Wa pay approval sa gobyerno. Ambot lang. Kung sa pay resulta sa investigation. Daghan nagpahimos ani. Yato makita ang gi-worship is money. Magbantay ta mga kaigsuunan. Karon, namatas kalisod karon, mangita tag money, pero ayaw gugmaha ang money. Higugma ang Diyos, labaw sa kwarta. Namirto nga idol nato karon, career or success. Work and achievements can become idols when success becomes more important than obedience to God. Na, ang achievement sa kinabuhi, atong trabaho, mas labaw na itong gilab, tay panahon sa Ginoo. Mas importante nato atong posisyon, ang profession, ang trabaho, atong kadaugan sa kinabuhi. Malayo tas Ginoo, idolatry na nimo. Number 3, nga idolatry, pleasure and entertainment. Kining kalipayan sa atong kinabuhi o kining entertainment. When people prioritize fun, hala sige lagduwa, sa Domingo, tuag gadula, may natong isimba sa una. Comfort or entertainment, asa nga kalingawan, above God. These things can take God's place. Gipulihan nimo ang Diyos sa imuhang kalipay ug entertainment. O kini ang ikaupat, technology and social media. Phones, internet, and social media can become idols if they consume our time and attention more than our relationship with God. Punta na imong sarili, hay taas nga oras nimo sa pagtanaw sa cellphone, social media, internet, kaysa sa pag-pray, sa pagsimba, pamalandong, pagbasa sa Bible. Di ba nasayop? Makatabang yan nato, atong panahon karon. Pero dito na ta, nakapokus, wala na tayo panahon sa Ginoo. Naman yun na, Diyos-Diyosan na nato. Ug gusto sa Ginoo, bungkagon ka na. Sabihan ninyo, ang Diyos is abuguhan. Sa Old Testament, klaro niyang giingon nga, I am a jealous God. Sa ilang panahon ni Gideon, literal yun nga ilang pulpugon ang mga larawan. Kaya di gustong Ginoo na kompetensya nga simbahon. Karon sa tong panahon sa grasya, mo na ni mga idolatry na tong panahon na. Ang Ginoo kung dili ta mutuman, kung dili nato ni tagaagbili, ang Dios nahibaw unsaon ni nga malayo mawala ni nato aron mabalik ang atong pagtuo paghigugmas Ginoo. Kaning kalima, relationships, even family, spouse, or friends can become idols if we depend on them more than we depend on God. Natay kantang Cebuano, kung doon naman ako'y gihigugma. Sa to? Mas labag yun ka. Bisan pa sa akong pamilya. Istoryahe. Muyingong ganing, darling, mga ligo na ron kay Domingo. Kuyo, kay gamay driver. Matutan mag-shopping to kay nag-sale dito. No? Buy one, take all. Di ka mo adto. Diba? Imong friends,
My best friend, ato taron, natay ato ron. Mantay lang nato. Gift ni nato, natay pamilya, natay asawa pa, gasa nas Ginoo, higala. Pero ayaw sa himo ang Ginoo, nga mo ang mag-domain sa imong kinabuhi, nga malayo nung ka sa Dios. Amen? And 6, self or pride and self-centeredness. Ito sarili. Diyos na ito. Kagwapo gin ako. Ako ragi gwapa. Lupig sila. Ako ragi hawod. Sometimes the biggest idol is ourselves. When we put our desires, opinions, and will above God's will. Mahimo ginay nga idol ang atong kaugalingon. I hope makarealize ani makaigsunan kay mo ni idolatry sa atong time karon. Di kay ubang mga pastor o mga Christians makakita og mga ilang bumbahan istorya alam. Di na Old Testament pa na. Bungkaga na, sunuga na. Ang idolatry sa atong panahon kanang nasa atong heart. Hinahinay, makasabot raman ng mga tao, kakini, dili maayo, kaya tinuod nga Diyos, buhi. Sila rin mo tanggal, anak. Ayaw, hindi man, tanggal, anak. Nagdanag di malas. Ayaw, anak. Kaya idolatry sa atong time, mo ni, sa atong panahon. Mo ni, tanggal nun, sa atong mga kinabuhi. Aron mahimong si Kristo ang siguro sa atong kinabuhi. In conclusion, among the 4 principles for spiritual victory, doon natin evaluation, self-evaluation this morning mga kaigsunan. 4 ka prinsipyo sa spiritual nga kadaugan. Believing, aligning, and persevering. Which do you struggle with the most? Sa pagtuo ba? Pag-align ba? O persevering ba? Sama kay Gideon, struggle siya sa believing. Nasa pagtuo, pero takot siya. Pero, iyang gidaog ang gahadlok. Nipursigigid siya. Nituogid siya sa pulong sa Ginoo. Aligning, nagpaanod si Gideon unsay strategies Ginoo, unsay paagis Ginoo. Wa sa musuki. Wa sa magbuot. Siguro kung uban pa to, Lord, di pwede ni 300 rami. Magsilbi ba ni nga ang Midian, Amalekites, 1,000 na sila, na okay ra kami 300. Mahigit itong 32,000, arang-arang na to. Wa si Gideon magdumili, wa si Gideon musupak, umaoray 300 sa Ginoo ni nga strategy. Mo sa ni karon, unsay paagis Ginoo mo'y sundon nato. Now, kasi atong diskarte karong panahon na. Wa masunod. Wa ma-align sa Ginoo. Kining persevering. Asa napita? Nagpersevere pa da sa atong pagtuo. Nilatas mata niya atong latasunon. So, asang pinaka dako ani nga imong personal nga kahuyangon nga asa believing, aligning, and persevering. Arita sa altars, concerning the 2 altars, the altar of consecration and the altar of renunciation. What should be removed and replaced? Sa the altar of renunciation, unsa may atong i-remove sa atong kinabuhi, nga atong ilisan. Unsa atong i-remove? Pasayas ko ganina ang idolatry nato sa atong panahon. Karon ang i-remove nato, i-abolish nato ang mga idols and vices sa atong mga kinabuhi. Pangayoon natong gracias Ginoo, ma-abolish ni mga kaigsuonan. Atong i-remove mga kaigsuonan ang self-love.
ug ilisan ni sa love nato sa Ginoo. Tumano na itong ingon ni Lord, and the first and the greatest commandment is love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. I-remove na to ang self-love. I-remove na to ang atong pagka-disobedient. Di kita mo sunod. Sige lang tag-amin, puro pag-abot, o di na mo follow. Kung sa'y gusto sa Ginoo na to. I-replace na to ni makaigsunan, maging faithful tas Ginoo. Labi na itong panahon karon. Kabalo ba ta nga kining sitwasyon sa Iran? Nagsayo na ni ang Ginoo nagdangarang na. Di ko maingon kanusa. Pero sani nga sign nga hapit na gid si Lord moabot. So dapat sa atong pagpangandam naging faithful ta sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? O kini atong pagkatamad mga lagad. Tamad mo simba, tamad mo ampo. Kabalo ba ta nga prayerlessness is a sin? Ang di mo ampo, ang di hingampo, nakasa. Prophet Samuel nangingon siya, Lord, pasilo ako, kaya kuha na ko mag-ampo sa imong katawhan. Konbiktado si Samuel, gipulan sa kinabuhi ni Saul ang hari nga way Ginoo. Kung nga isag pasaylo, kinakasa siya nga wa na sa mag-pray sa iyang mga tao. So prayerlessness is a sin. Kung di ta mag-ampo, kasa tas Ginoo, nalayo tas Ginoo. Tamo nagdi ta mo simbas Ginoo. Ato nang replace atong pagka tamad nga mo pray o mo simbas Ginoo. Ngudi ta mga lagad sa Ginoo. Ato ning ilisan nga ma-revive atong kasing-kasing. Ning last days ngay tang maninuod mudot-dot pag-ayos Ginoo. Magminampuon hinuunta karon kaysa masigitag tan-aw o sigitag monitor kinsa na nangaigo, kinsa na matay, kinsa na pila na ka eroplano, pila na ka barko o nang lunod tungod sa bomba. Pag-pray, i-prepare imong sarili. Kaya di na haduol na ang atong buhay nga Dios. Amen? Amen. So ning buntaga, muduol tas altar sa Ginoo, dihas mga pag-ampo. Mamalandong ta ning buntaga, asang dapita. Asang dapita ta nagaluya sa believing, sa aligning, persevering. Atong tanahon tong kaugalingon, sa altar of renunciation, atong tanahon tong sarili, unsay atong mga idolatry nining buntaga, o nining panahona. Ang Ginoo na sayod nini, iduko imong ulo higala igsoon. Mga landong sa mensaheng Ginoo karon. Asang dapita nga gusto nimong ma-revive ka. Ug asang dapita i-remove nimo, kuhaon nimo sa imong kaugalingon ang nakababag nga maduol ka sa Ginoo. Ug unsay imong i-replace agig response sa imong kakulangon. Manindog ta uban sa pagduko sa tong ulo. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat sa imong mensahe nga nag-remind among tanan. Nganiami karon o God sa katapusan sa panahon. Kining panghitabo karon sa kalibutan. Nagpanahon kini nahibalo o may susama kini sa hitabo sa panahon ni Gideon, Ginoo. Kaya Lord, ani ang imong katawhan. Susiha kami, Lord. Unsa mang mga butang among giabalahan karon, mas among gipalabi kay kanimo. Sama sa panahon ni Gideon nga nagsimba ng mga tao kang Baal kung Asera. Karon Lord, susiha kami kinsa among gisimba. Money, social media, self, our career, Lord, our work, O God, or our family ba, Lord, nga mas mahal na mo kay nimo.
Forgive us, O God. Sa ilo ami, Lord. Sa ilo ami, Ginoo. Wa akin, Lord. Tabagi mi. Di mi bawal nga makabatul mig salapi para man ni Lord. Kabahin ka man ini. Pero kung mo na among sentro sa among kasing-kasing, pasilu ami, Ginoo. Lord, ang self ba namo? Tas ba mi garbo, Lord? Trabahoan ba namo? Position ba namo, Lord? Career ba namo, Lord? Ginoo, we humble ourselves this morning, O God. Forgive us, O God. Ilisi kini, Lord, nga ikaw gid ang mahimaya ning tanan, O God. Lord, bisan karon sa mong panahon nga ang social media gid, Lord, labi na sa kabatan-unan karon, Lord. Ginoo, luwasa kami ning sitwasyon na, O God. Maumagid ni ang galamito ni Antichrist, pohon, Lord. Lord, ang technology, O God. Kaya itugot niya, Lord, ma-influence kami pag-ayo. Ikaw ang mo-influence na mo, Lord. So, Lord, this morning, miduol mi, Ginoo. Ang daming among isalikway, Ginoo, kini mga butanga. Among ilisan ni Lord, sa pagkahadlok kanimo, Lord. Musunod minimo, Lord, bisan takot man kami. Lord, mupaanod mi sa imong pamaagi, Ginoo. Paanod minimo, Lord. Kaya dapat mo relax mi ning kahimtanga, O God. Di mi angay mapanik, because sa kabaton may Diyos nagamhanan, Almighty God, El Shaddai, the Almighty God. Lord, now imong i-declare, O God, ikaw ang Jehovah. Shalom, Lord, sa mga kinabuhi. Lord, ikaw ang Jehovah, Ginoo sa kalinaw. Kaya ning sitwasyon na mo karon, Lord, ikaw ang prinsipe sa kalinaw. Sagay may kalinaw ning tanan, O God. Dili mi mahadlok ning sitwasyon na sama sa panahon ni Gideon, puro nahadlok, nanago, pero nilutaw ka, Lord, ng ingon, I am Jehovah Shalom. Ikaw ang shalom, Lord, sa among panahon, Lord. Ikaw ang kalinaw karon namo, O God. Sayon mi, Lord, buhi ka nga, Ginoo. You are the same yesterday, today, and forevermore, Lord. Unsay mong gibuhat sa time ni Gideon, mahimo ni karon, O God. Kaya, Lord, luwasa kami ng kahimtangan. Nakakaila ka namo, nasayod ka. Unsay naka-bandage na mo, Ginoo. Kuha ang gapos karon, Lord, sa mga kasing-kasing o ilisig freedom, Lord, yung makaserve minimo, O God. Ginoo, Ginoo. Salamat. Salamat, Lord. Talaygon ka din ng buntaga, O God. So, thank you, Lord. Hindi mo paggawas, O God. Lord, among gibilin diri, Lord, sa mong presensya, O God, ang mga gapos sa mga kasing-kasing. O Lord, among isulob, O God, i-replace na mo, Ginoo, ikaw sa mga kinabuhi. So thank you, Lord. Panalangin mo kaming tanan nga nakasimba karon, Ginoo. Pauli ami uban sa imong panabang, sa imong grasya galuoy, Ginoo. Ngunit kalisod sa panahon, ikaw among sandigan aning tanan. Ayaw mi ipasagdi, Ginoo. Panalangin kami, bisan sa kalisod karon. Ikaw mo diskarte na mo, Lord, dili kami, Lord. Paanod rami sa imong pamaagi. Karon, O God, Lord, kinahanglan mig wisdom. Unsaon makasurvive karon panahon na. Kaya sa paagi ni Gideon nimo gibuhat, Ginoo, magpaanod mi, ma-align kami, Lord, sa imong pamaagi, O God. Salamat. Pauli aming tanan uban sa imong panalipod. Grasya kaluoy, Ginoo. Kung ikaw, O God, Lord, nahimaya sa mga kinabuhi dito sa gawas, O God. I-bless mo mong pamilya. Gasa mo kini kanamo, pandili na mo himuong Dios sa mga kinabuhi. I-bless mo matag pamilya among representahan, tagbua among mga panginahanglan ning panahon na.
bandayi kami, labi na Lord God sa kalinaw o kalisod karon sa panahon. Lord, ingatan mo, labi na sa mga kabataan nga nag-eskwela. Lord, bantayi ang mga anak, Ginoo. Paulia sila sa panimalay na mo nga safe kanunay, Lord God. Tagbuwasan ang mga needs, Lord God, financial needs, Ginoo. So Lord, salamat ning tanan. Nabawas tanan, Lord God, ikapsulit mo kaming tanan sa imong presensya, Ginoo. Thank you, Lord God. Ug ning adlaw, amo kasakang pasalamatan sa among offering karon, Lord God, sa among grace giving, our tithes and offering. Salamat, Lord. Despite sa kalisod, naka-offer pa minimo, Ginoo. Kay ikaw ang deserving aning tanan, O God. Gamitan ni Lord, labi na sa among plano, na matayos na mo ni Lord ning tuiga, kining simbahan, Ginoo. Salamat aning tanan, balikan mo sa kapiluan, kapanalangin, ang imong katawhan, Ginoo. O ning tanan, imong himaya, kanuganag pasalamat, niya ang gugma ni Kristo, ang kalinaw sa Dios, ang panag-usa sa Espiritu Santo, magauban ka natong tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Parayon ta mamarog atong awiton atong final song. Hallelujah, O God. Mga igsoon, atong awiton kini sa katapusan, atong final song. Atong himuon atong kini bilang atong prayer. No, renewal of our commitment once again to our living God. Himuon atong kini personal, my son, na awit. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Father God. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Be with us, dear God. I walk with you wherever you will go. Through tears and joy, I trust in you. Yes, oh God. All of your ways. Amen. Help us to follow you, Lord, faithfully and genuinely, Lord God. Oh, Lord. Yes, oh God. Jesus, I belong in you. Yes, we believe in you, Jesus. That you are the author and the perfecter of our faith, Lord. Reason that I live, the reason that I see, Jesus, I believe in you. Amen, Lord. Jesus, I belong to you. Yes, you are the foundation of our faith, Lord. You are the cornerstone, oh God. You put the stability of our faith in our hearts, oh God. Amen. Hallelujah.
Jesus, we praise you, God, and all the glory and honor, praises and thanksgiving we carefully bring back unto you, God, the Father and Son, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen.